Nako, eto na. Yung PAGCOR chairman na sinasabing malapit daw sa kay Pangulong Marcos. Bah, ganon? Meron daw hong construction company. Conflict of interest ang pinag-uusapan. Nasilip, nakita, inexpose na po ito ng Rappler. Eto, pakinggan niyo itong kanilang report. Matindi ito Nananahimik, meron palang ganyan. Ko, kaibigan ng mga Marcoses, kontratista. Bakit namin to pinapoint out? Dahil slowly lumilitaw na kabilang sa mga taong binigyan ni Marcos ng posisyon sa gobyerno ay mga kontraktor ng DPWH. Gaya ni Jojo Cadiz, ang kanyang long-time trusted aide na itinalaga niya bilang Justice Undersecretary. Allegedly bagman ni Marcos, according to Zaldico. Nagligid sa pwesto matapos madiskubre ng Rappler ang kanyang contracting ties. Ayan. So sino si Al Tenco? Ayan, Tagal Al Tenco. May karanasan sa pamumuno ng construction firms na nakakakuha ng mga kontrata mula sa gobyerno. From 2007 to 2014, siya ang pinuno ng J. Bruce Construction na minsang nadawit sa Makati City Hall parking scandal ng mga Pinay. Wow. From 2015 to 2022, siya naman ay naging tagapangulo ng Nation Star Development Corporation. He owned 93% of the company at one point. From 2017 to 2022, nasa 2.2 billion pesos ang mga napanalunang DPWH contracts ng kumpanya. Since the start of the Marcos administration, coinciding with the time he was appointed to PAGCOR, trumiple ang mga kontratang napanalunan ng Nation Star. Tumataginting na 7.1 billion pesos. Nag-divest naman si Tenco sa Nation Star pagkaupo niya at dineklara naman niya ito. So, anong issue? One good thing that came out of this public work scandal is the public now understands when potential conflict of interest arises. Base sa SEC documents, while nag-divest si Tenco sa Nation Star, ang mga pumalit ay ang kanyang mga anak, sina Alessandro, Amanda at Javier. Ano ang major contracts na napanalunan ng Nation Star? Ang pinakamalaki yung 4.6 billion peso contract for the construction of a bypass road project in Davao City. Taong 2023 na secure ng kumpanya ang proyekto. Nakakuha rin ng dalawang kontrata worth 779 million pesos ang Nation Star sa pagtatayo ng College of Law building sa West Visayas State University, kung saan nagtuturo si First Lady Liza Marcos. Nation Star din ang napiling mag-rehabilitate ng new executive building sa Malacanang for 272 million pesos. Sa Ilocos Norte, ang baluarte ng mga Marcos, may $250 million peso contract ding nakuha ang Nation Star noong 2023 para sa pagtatayo ng isang multi-purpose training facility. When we say Tenco and the Marcoses are close friends, we mean they go way back. They moved in the same social circles. Magbasa kayo ng news archives and you'll read articles on parties they attended in the early 2000s, including a surprise birthday celebration. Ayan Kaya wala tayong magagawa. Yan po ay expose ng Rappler. Nakita nila yan. Si Al Tenco, PAGCOR chairman sa ngayon. So, matindi Meron pala siyang ganyang klaseng negosyo. Nasio Star Development Corporation. Siya pala yung CEO, President 2015 hanggang 2022. Pero iniwan niya dahil nga siya ay napunta sa PAGCOR as chairman. 2007 hanggang 2014, siya naman pala yung opisyal din ng J. Bruce Construction. Negosyong lehitimo negosyo. Pero ngayon, sa isang banda naman, nagpalabas na po ng pahayag si Chairman Al Tenco at sinabi niyang walang conflict of interest dahil hindi na daw siya konektado diyan sa mga negosyong yan. Kaya lang ang problema rito ay asawa at mga anak yung nagpapatakbo. Tapos siya ay chairman ng PAGCOR. Wow. Sana walang conflict of interest, pero magdududa ang mamamayang Pilipino. Ang laking kontrata. Tama rin, narinig natin, 7 billion daw ang nakuhang kontrata ng company ng kanyang pamilya. Bakit ba usong-uso yan sa gobyerno? Mga congressman, meron ding mga kontraktor. Pag nagkabukuhan, sasabihin niya, wala na ako dyan. Hindi na ako nakikialam dyan. Anong malalaman natin bandang huli? Ay, asawa pala at mga anak na nagpapatakbo. Ibig sabihin, hindi sila nag-uusap. Paano yung conflict of interest? So, tanong lang ito, Mr. Chairman Al Tenco ng PAGCOR. Hirap sa mga taong ganito,
nadadamay ang Pangulo sa posibleng walang kinalaman. Wow! Eh, ang daming kontrata di ba? Inisa-isa nung Rappler yung mga kontratang nakuha. Sa Ilocos, sa Malacanang, sa Davao, at kung saan-saan. Kasi matagal 2017 to 14. 27 pala, 27 hanggang 2014, Bros Construction. Tapos, ito, mayroong mga kontratang nakuha, 2015 hanggang 2022 naman, 2015 hanggang 2022, Neso Star Development Corporation, CEO President, si Mr. Altenco. So bago siya nagpunta sa PAGCOR, wala na sa kanya yan. Ang problema, asawa at anak pala yung nag-take over. Paano yun? Oh my goodness. Ayan ha. So inuulit ko, ang pamilya, si Mr. Altenco ng PAGCOR ay nagsabing wala na daw siya. Wala na daw siyang ugnayan dyan. Ayan o. Hindi naman niya sinabing hindi totoo yung negosyo. Hindi naman sinabing hindi totoo yung mga kontrata. Ang sinabi lang niya, hindi na siya konektado. So kayong mga Pilipino, tayong mga Pilipino, kayo na ang bahala kung ano yung tingin niya. Ito namang si Jojo Cadiz, na sinasabing malapit sa Pangulo, nag-resign na sa DOJ. Dahil contractor din pala. Kung si Cadiz ay nag-resign dahil sinasabing contractor, although sinasabi ni Cadiz, wala na rin siya doon sa construction company. Iba na rin napapatakbo, pero nag-resign sila. Malamang delikadesa. Ay si Altenco, ano kayang gagawin? Enough na ba? Sapat na ba yung sabihin niyang wala na siya doon? Hindi ba siya magre-resign as chairman? Nagtatanong lang. Or dapat ba siyang mag-resign as chairman ng PAGCOR? Yun ang mga tanong. Kasi ang conflict of interest hindi mawawala sa isipan ng taong bayang nagagamit ang koneksyon, kapangyarihan sa anumang posisyon sa gobyerno kung yung pamilya mo, asawa, mga anak o malapit sa iyo, merong negosyo na related sa mga kontrata sa pamahalaan. Yun ang conflict of interest eh. Paano yan, Mr. Chairman? Hindi mo ba gagayahin si Yosek Jojo Cadiz nang mabanggit ang pangalan para maisalba siguro ang dapat isalba at harapin ang mga dapat harapin? Umalis sa DOJ para hindi na maisipang ginagamit ang kanyang kapangyarihan bilang undersecretary. Kasi ang DOJ, abogado ng bayan, ay siya ay undersecretary na siya ay nabanggit ang pangalan, nag-resign. Okay yun. Ay ikaw, chairman. Nagtatanong lang. Kayo pong mga mamamayang Pilipino, hindi ho lahat ng balita ay meron kaagad na closure, wala po. Yan ay nangyayari dahil sa ngayon, napakalakas ng social media. Hindi kasalanan ng Rappler yan. Kilala ko yung mga taga-Rappler. Mabuhay kayo, salamat nga pala. Kayo ang naglabas dyan At paninindigan nila yan. Tayo naman nagbibigay ng opinion at analysis sa ganitong klaseng balita. Kayo na ang bahala, mamamayang Pilipino. Kasi yung pagiging chairman ng PAGCOR, ma-influensya yan. Bilyon-bilyon ang budget sa PAGCOR. Office of the President yan. Diyan malaki ang naitutulong ng PAGCOR sa gastusin ng Office of the President dahil malaking pondo ng PAGCOR ay napupunta sa Office of the President. Yan ay nangyayari doon sa mga nakaraang gobyerno at kasalukuyang gobyerno. Under the law yan, legal naman yun. Bahala na kayo. Ano ang inyong masasabi niyan?